Alright, good morning. So, ngayon naman, we're going to discuss the 10 things I don't like about my Wuling Mini EV, or the minus side, bad things na medyo off para sa akin. Sineparate ko na lang ito into 2 categories. Merong 5 minor and then 5 major na bad things na napansin ko sa kanya after driving this for more than 3,000 kilometers. So, let's start with the first one. Ang major niya is yung charging. Ang charging lang nitong Mini EV natin is level 1. So, wala siyang DC fast charging. It will take you 8 to 10 hours to charge this from 0 to 100%. Tapos, ang rate nun, parang mga 10% per hour. Based dun sa test ko, yung actual test ko talaga, naka 10% ako in 54 minutes dito. Kasi depende yun sa, sa power nung pinagsaksakan mo. So, dun sa bahay, sa San Pedro, tama yung voltahe doon, nasa 230 volts. So, kaya niya mag-provide ng 1.6 kilowatt na power pag sinacharge to. Dito sa Bulacan, medyo may problema yung transformer nila kasi 205 volts lang, and then pag sinarge ko to, bumabagsak lang up 278 volts. So, sobrang baba niya. Kaya, nagka-charge lang to around 1.3 kilowatt. So, ayun. So, mas mabagal yung charging niya. Pero, hindi naman, siguro additional 30 minutes to 1 hour yung natatagbigan dito. So, sabi ko nga, re-report na lang yung, yung linya. Kasi, nakakasira ng ibang appliances yan pag mababa yung voltahe. So, tsaka hindi, pag nagpa-fluctuate yung power sa area nyo, ayun, nakakasira yun ng Mabuti na lang yung charging nito, may kasama siyang regulator. So, as the name implies, niya-regulate niya yung charging nito. So, yung onboard charger naman yun naman talaga mismong nag-charge. Yun yung nasa kotse. So, yung mismong plug na sinasaksak mo sa may kasama regulator yun. So, niregulate niya yung voltage na papasok dito para magamit ng onboard charger ng tama yung current na papasok sa kanya. Alright? So, sa charging, ang ideal range ng state of charge nito, ginagawa ko is between 20% to 80%. So, I don't charge it more than 80% and I don't drain it less than 20%. So, in between lang. So, halimbawa, papasok ko sa opisina, charge ko siya up to 80%. Pagdating ko doon, siguro mga 50%. So, magka-charge ako sa opisina ng 3 hours, 4 hours. Babalik yun ng 80%. Tapos, gagamitin ko siya pa uwi, which is, babalik siya sa 50%, 55%. Then, kinabukasan, gagamitin ko ulit siya. Magiging, na lang yan, 25% or 30%. Then, since nasa opisina na ako, mag-charge ulit ako doon. Tapos, kukumpitin ko na lang based on the 10% per hour rule. Kung 6 hours, 7 hours yung kailangan kong i-charge to para ma-reach yung 80%. So, yun yung ginagawa ko para ma-maintain yung health ng battery. So, another thing, pag sinacharge, lalo na pag nasa bahay, hindi ko siya sinacharge kagad pagkadating. Pagkatapos ng gamitin, so pinapahinga ko siya ng mga 30 minutes para lang mag-cool down. After nun, tsaka lang siya i-charge. Yun din yung practice ko nung sa electric, sa e-bike ko. Ganun yung ginagawa ko. Pinapahinga ko muna siya ng mga 15 to 30 minutes bago ko sa i-charge para hindi mabigla yung, hindi ma-stress yung battery. Alright? So, number 2. No spare tire and no other accessories included aside from the tire sealant, the early warning device, the vest, and the towing kit. So, yun lang. Wala siyang floor mat, wala siyang tint. So, sobrang basic lang pag na-receive mo.
So, sa ibang mga vehicle, mga ibang dealers, halimbawa Honda, Toyota, pagka bumili ka doon, usually freebies yan binibigay ng mga agent. So, bibigyan ka ng format, di ba? Bibigyan ka ng ng kung anong tint, yan. Libre yon. Pero dito, wala siyang kasamang ganun. So, isang malaking factor sa akin, dahil nga mini to, walang spare tire. So, pag nabutasan ka, aasa ka lang dun sa tire sealant na binili nila. So, yung tire sealant, parang canister yon. So, once na nabutasan ka, sasalpak mo siya sa pito. One time use lang yan, ha. Bubuksan mo siya, mag-inflate yung gulong mo, and lalagyan niya ng sealant sa loob. And then, ayun, magsisil yung butas, pero yun yung ginagamit lang para maitakbo mo siya at madala mo pa sa vulcanizing shop para maayos mo kagad yung gulong mo. It's not meant to be driven na from ng ilang kilometers. I mean, halimbawa, uwi ako ng Laguna from Bulacan, tapos yun lang gagamitin ko. Hindi ko gagawin yan kasi napakadelikado dahil dadaan ka ng expressway tapos aasa ka lang sa sealant. So, ayoko nang ganun. So, what I did is I bought a spare donut tire. Yung maliliit lang. Kasi yung payat lang. Kasi una, bakit donut? Una, walang boot space to. Sobrang liit lang niya. So, kung bumili ako ng same size nito, hindi siya magkakasya. So, magiging additional baggage siya sa akin. Papasok ko siya sa loob or sa likod. Tutupi ko yung upuan para may salpa ko siya. At lagi ko siyang dala. Pero kung donut tire, kasya siya sa likod. Dun sa boot space niya. Kasi manipis lang siya. So, ayun, at least, mas confident ako doon dahil yung brand new naman yung donut tire na yun. Pagka nabutasan ka, salpa ko siya. Then, makakabiyahe ako ng maayos. Mabagal nga lang, pero at least mas safe yun kaysa gumamit ako ng tire sealant. So, yun ang isang hindi ko lang nagustuhan kasi, syempre, basic car lang siya. Kaya, ayun, ano lang, good to have kung meron silang pinrovide na tint, floor mat, spare tire. But unfortunately, wala. Kasi nga, they are trying to lower the price. So, yun yung mga tinanggal nila. Okay, number 3. Ito, big deal to. Major talaga to. This car is really bumpy. Talagang matagtag siya. So, since this is a mini car, I don't expect to get the comfort of an SUV like the Montero, Pajero, Fortuner. So, ito matagtag talaga siya kasi hindi naman ganun kaganda yung suspension niya. And maliit yung gulong niya. At maliit siya. So, expect na you will feel the rumble strips pag dumaan ka. Lalo sa expressway. Yung mga guit-guit doon. Ramdam mo yun. Mayayanig talaga yung ano mo. Although, merong test nito. May video na test nito versus Jetour Ice Cream EV. So, dinaan nila sa different kinds of mga lubak. Like yung potholes, yung humps. Dinaan din nila sa tubig. So, nag-survive naman siya. Kasi kaya naman niya. Yun nga lang, yung comfort sa loob. Siyempre, mayayanig ka talaga. So, yun. Medyo ano lang siya. Medyo big deal yun kasi nga, ano siya eh. Pero siyempre, consider din natin na it's a mini EV. Don't expect na sobrang komportable niya, di ba? Number 4, limited range. So, this macaron has a range of 170 kilometers. Yung Game Boy is 300 kilometers. So, sa 170 kilometers, in real life, hindi mo naman makukuha yan. Talagang may loss ka pa rin dyan. Definitely, lalo na pag gumagamit yung mga accessories. Aircon, ba, yung mga kung gumagamit ka ng inverter na pang-charge ng laptop or yung radyo. Basta, gumamit ka ng accessories, ilaw, may loss yan. Kasi gumagamit din siya ng battery ng kotse. So, yung 170 mo, more or less, since ako fina-follow ko rin naman yung 80% to 20% charging state of charge na. So, ang effective range sa akin ito siguro 120 to 150 kilometers. Pero yun talaga, yung 150, sagad na yun. Kasama na yung loss doon. So, okay na rin kasi, yun nga, ang daily drive ko lang naman is 80 kilometers. So, sapat na siya. That's enough for me.
Yung Game Boy kasi 300 kilometers yung range nun. So, ayun, ano siya. Pwede mo talagang pang malayuan yun. Tsaka, hindi ka kailangan mag-charge daily kasi kung kahit sabihin 100 kilometers yung takbo mo araw-araw, kung hanggang gagastusin mo na sa 300 kilometers is 200 kilometers lang. So, definitely, 2 araw bago ka mag-charge. So, yun yung ano niya. Kaso yun nga, price tag niya is additional 300,000 dito. 200 to 300,000. So, I don't see the need na gumastos ng ganun kasi nami-meet naman nitong makaroon yung requirements ko. Alright? So, number 5. Balikan ko lang yung kaninang good na sinabi ko. Yung good thing nito in terms of space sa loob, yung front row is maluwag. As in, parang hindi ka nakasakay sa mini. Parang nasa sedan. Actually, parang SUV kasi elevated siya. Ngayon, ang bad thing naman sa kanya is small second row and boot space. Short yung legroom niya sa likod. So, okay lang siya kung mga for kids. Pero kung long rides, kasya naman yung adult. Problema, kung long rides, halimbawa, takbo kayo ng 120, 150 kilometers ng isang biyahehan lang, mga 3 oras, 4 na oras, mahihirapan yung nasa likod. Kasi medyo hindi komportable. Pero kung luluwas ka lang ng Maynila, 1 to 2 hour drive, okay lang, ng problema. Pero kung nga, pag malayuan na, medyo, lalo na kung matangkad yung nasa likod, mahihirapan sila. Yun. So, yun ang difference. Yung harap, maluwag, yung likod, masikip. Tapos, yung boot space niya, halos wala. Kasi ang kasya lang sa boot space mo is yung charging bag, yung charging gun, some accessories, tire sealant, yung mga tools, tapos yung spare tire. Other than that, wala ka na may ilalagay. Puro small bag. Ganyan. So, yun. So, yun yung mga major na nakita ko pa lang na medyo hindi ko nagustuhan dito. Alright, yung last 5 is yung minor, naman. Parang minor bad things yung sa kanya. Just need some adjustments. So, number 6 is offsets. So, maraming offsets dito. Ang isang offset dito is yung pedals. Yung pedal niya, the accelerator and the brake, is not directly aligned sa driver. Medyo offset to the right yung accelerator, nasa center. Ganyan. Di ba pagka yung mga kotse ganyan ka, di ba? Yung medyo nakaganyan. So, minor adjustment lang naman. Yung first time na dinrive ko siya, medyo nakakailang. Pero, siguro, after 2 drives, hindi mo na mapapansin. As in, sobrang minor lang siya. So, yun lang. Getting used to lang talaga yung kailangan mo. Another thing dun sa offset na yan is yung seatbelt. Yung seatbelt niya, medyo malayo. As in, pagsakay mo, usually, di ba, pag nasa normal na car ka, ganun lang, di ba? Sa kanya, nasa dulo pa. Kaganon ka pa. Kailangan pa siyang i-reach kasi nasa pinaka second row na yung yung seatbelt niya. Another one is na offset is yung power windows button. So, yung power windows niya is nasa center next to the shift knob. So, ang common na sa vehicles, di ba, ang power windows, nasa window mo rin so nasa left side mo. Pero ito, ang power windows niya nasa gitna. So, nasanay ako dati kasi syempre na laging ito yung binababa mo. Nung ito na yung ginagamit ko, biglang nasa kanan na, nasa gitna na. So, pagka halimbawa, kailangan kong buksan yung bintana, pinunta ko ng pinunta dito, wala pala akong pinipindot, nasa kanan pala siya. So, yun. Kailangan masanay ka rin nasa kanan. Problema naman, nung nasanay na ako dito, pagbalik ko dun sa mobilyo, pag drive ko, dito naman ako nagpipindot. Nasa kaliwa nga pala. So, yun nga, sanayan lang. So, pagka naman, na-adjust mo na, okay na. Hindi mo na siya mapapansin na na bad thing siya. So, yun. Number 7 is yung dashboard monitor niya. Well, ito minor lang kasi dashboard monitor nito is still in Chinese. Pero yung mga lumabas na units ngayon is naka-English na siya. And then sabi naman nung ruling sa akin, they can have this updated through firmware update dun sa OBD port. So, kailangan lang dalhin ko to sa dealership, sasaksak nila sa computer kasi update lang yung firmware. So, nothing
Yung hindi naman siya masyadong hassle. Siguro pagpunta lang dun, pero yung pag-update madali lang yun kasi software lang naman yung update nila. Ito para sa akin yung next number 8, hindi naman masyado big deal sa akin to, pero definitely sa iba mukhang big deal to. Yung audio quality niya. Hindi maganda yung audio para sa akin kasi it has no bass. Yung sound quality niya is comparable to a cheap Chinese Bluetooth speaker. Actually, mas mahina yung volume niya dun sa Bluetooth na mode. Mas malakas pa yung volume niya sa radio tsaka sa USB. So, sa akin kasi hindi masyado nagmamatter yung audio dahil pag nasa sasakyan naman ako, more on nanonood lang ako sa YouTube yung mga documentary. So, more on boses lang naman yung daldalan lang sila ng daldalan. Pero kung music lover ka talaga na gusto mo ramdam mo yung lahat ng instruments, hindi mo maririnig dito yun. Kasi mahina siya. Tsaka walang bass. Puro tweet-tweet lang. Tapos yun, pagka Bluetooth pa yung ginamit mo, mahina siya. Pero merong workaround dyan. Yung friend ko, ang ginawa niya is to use a Bluetooth receiver, sinaksak niya sa USB, and then it transmits FM signal. So, yung phone mo nakakabit dun sa receiver, and then ibabato niya yun sa FM. So, since sabi ko nga kanina yung FM mas malakas yung audio, so yun, napapalakas niya yung audio. Pero yun nga, hindi buo yung sound. Hindi hiwa-hiwalay. At parang, ano lang siya, mumurahing ano nga lang siya, Bluetooth speaker. So, sigurado ako sa iba, big deal yun. Pero sa akin kasi hindi masyado. Kaya nilagay ko siya sa minor. Pero definitely, ano yan, big deal sa iba yan. Lalo sa mga audiophile. Number 9, yung door. Ang size niya is longer and heavier. So, ang problema dito sa door, pag hindi mo siya naisarado ng may risk ng maigi, may risk na ma-discharge mo yung 12 volts battery. Meron kasing 12 volt battery to para sa accessories. So, pag naka-open siya, bukas lang yun. So, parang sa mga ICE vehicle, iwanan mo yung headlight mo, ma-discharge yung battery mo. So, yun, pag nangyari yun, hindi ka makakapag-start ng kotse. Kailangan mo siyang i-charge separately yung or jump mo yung 12 volt battery. So yun lang, make sure lang na laging sarado yung Medyo mabigat siya pag binuksan kasi nga yung pivot point niya malayo. So compared sa mga sedan magaan lang kasi maliit lang. Ito mas mahaba kasi halos buong sides niya door na. Ayun. And the last one is no roof handle above the driver's side. Yung all other seats have handles. So, yung roof handle, yun yung dito. Pag nag-drive ka. So, nakakasama na ng loob kasi lahat ng sides ng mga pasahero mo meron. Passenger, yung likod, tig-isa. Tapos ikaw wala. So, sa akin, big deal yun kasi sanay ako meron ganun Pero, I can't complain kasi, yun nga, mura lang naman to kaya okay na lang din. Siguro pwede kong pa-installan pero isipin ko pa. Yan. So, yun yung top 10 na bad things na encounter ko lang dito. I'm sure yung mga owners nito or yung iba na naka-experience na rin na gamitin to, meron silang mga hindi nakitang maganda, meron din sila nakitang mga okay. So, sa akin, yun pa lang kasi first 3,000 kilometers pa lang naman yung tinatakbo ko nito. Definitely makaka-encounter pa ako dyan ng mga mga things na magugustuhan ko at hindi ko magugustuhan sa kanya. So, ano ba yung verdict ko dito? So, etong car na to, the Wuling Mini EV, I think it's not for everyone. Para sa akin kasi, this is really a basic car. So, for daily commutes, tsaka yung running errands, okay siya. Lalo na if you're a solo driver, you're siguro binata ka pa, wala ka pang family na malaki or pwede siya for your first car. Or you could also consider this as your second car. Like me, second car siya para wala akong coding dahil nga electric vehicle, tapos ako lang naman mag-isa lagi. So, pasok siya sa Pero kung iniisip mo, bibili mo to para kasi sa buong pamilya mo, sasalpak mo dito 6, 7, hindi pwede kasi 4-seater lang naman talaga to. So, ayun. So, yung i-consider mo rin yun.
And also, for me, this is a toy car. It's good for the enthusiast, ng mga car enthusiasts. Kasi, ang dali niyang i-set up. Ang dali niyang set upan. Sobrang basic lang niya kasi. Pwede mong lagyan ng kung ano-anong accessories. Madaling ayusin yung audio, actually, madaling ayusin yan. Wiring lang naman. Tapos, customized na stickers or kung ano mang gusto mo i-customize na kit dito sa car, pwedeng-pwede. So, ideal siya sa mga car enthusiasts. Kung gusto mo lang talaga ng toy car. Diba? Siyempre, may iba dyan talagang gusto nila yung mga powerful, mga sports. Pero kung gusto mo laruan, ayos siya. Ayos na ayos siya. So, yun lang yung mga naisip ko na honest review ko sa kanya. I try to be fair na nasabi ko yung mga gusto ko at nasabi ko rin yung ayaw ko. Definitely, kung may makita pa ako mga ayaw ko dito, i-vlog ulit natin yan para at least yung mga interesado nga na kumuha ng ganito will be informed and educated. Kasi before nung naghahanap ako ng car na ganito, naghahanap ako sa YouTube ng mga owner, honest reviews nila. Halos wala akong makita So, kaya nag-decide ako, kung wala akong makita, di ako na lang. Diba? Para at least, yung real life scenario lagi. Kung ano yung may experience mo, yun talaga yung nire-report ko sa inyo. So, yun lang. Thank you sa lahat. And please follow my channel, like and subscribe, and share. Ring the notification bell para updated kayo pag mag-upload ako ng bagong videos. So, thank you very much. Keep safe and drive safe. Okay? Take care. Bye-bye.